Kaya lang kasi ako lubhang nababahala ay sapagkat dyan natin ginawa mismo ang peace covenant. Yung kasunduan na pangkapayapaan, dyan natin ginawa. Talagang sinabihan natin, sila naman mismo nagsabi, magkakamag-anak sila at hindi naman kinakailangang magpatayan at talagang sobra natin silang pinapaniwalaan. Isang linggo matapos pirmahan ang Peace Covenant sa bayan ng Dato Udin Sinsuat ng mga kumakandidato sa lokal na posisyon sa dalawang probinsya ng Maguindanao noong March 18, tinambangan at nasawi sa pamamaril ang election officer ng Commission on Elections o COMELEC na si Attorney Maceda Lidasan Abo at ang asawa nito na si Jojo Abo sa barangay Makir, Dato Udin Sinsuat pasado alas 8 kanilang umaga. Dismayado sa pangyayari si Chairman George Erwin Garcia lalo't sa nasabing bayan pa ginawa ang kasunduan para sa mapayapang halalan. Nakakalungkot sapagkat present siya mismo noong panahon na tayo ay naandun sa Maguindanao, sa Cotabato kung saan nagkaroon ng pirmahan ng lagdaan ng walang karahasan, ng maayos at malinis na halalan. Naghihintay pa ang COMELEC ng ulat mula sa mga otoridad sa posibleng suspect at motibo sa pananambang. Para sa COMELEC, ito ay isang election-related violence o karahasan sa halalan, lalo na at tauhan nila ang isa sa biktima. Si Abo ang pang-apat na tauhan ng COMELEC na naging biktima ng karahasan kaugnay ng paparating na 2025 elections. Whether it is election-related or not an election-related violence, at this point, ano pa ba naman ang magiging konklusyon halimbawa ng COMELEC kung hindi election-related violence yan? At nangyari pa naman doon sa lugar kung saan nagkaroon tayo ng lagdaan ng kapayapaan. Sa isang pahayag, kinundi na naman ng Bangsamoro government ang insidente. Kaugnay nito, sinabi ni Chairman Garcia na irerekomenda niya sa Commission and Bank na isailalim sa COMELEC control ang bayan ng Dato Udin Sinsuat. Kanina ay nabanggit na rin niya ito sa kanyang mga kasamahan sa komisyon nang mabalitaan nila ang insidente habang nagsasagawa sila ng sesyon. Paliwanag nito, hindi pwedeng wala silang gagawin sapagkat nagbigay na rin sila ng babala na huwag gumawa ng karahasan partikular sa mga sibilyan, tauhan ng COMELEC at iba pang nagpapatubad lamang ng batas sa eleksyon. Ako mismo ay magre-recommend sa Commission and Bank na ang Dato Udin Sinsuat ay ilagay sa COMELEC control upang kahit paano kasi may mga ilan ang karahasan na nangyari nito mga nakaraang linggo at buwan dyan sa lugar na yan. Kaya palagay ko nararapat na lang na mailagay sa COMELEC control. Kabilang sa magiging sitwasyon sa lugar ay ang pagdaragdag ng tropa ng mga pulis, militar at COMELEC checkpoints. Ang COMELEC na rin ang pansamantalang hahawak sa pamamahala sa lokal na pamahalaan sa lugar o may buong kontrol sa operasyon ito. Mas madami na checkpoint doon sa area. Kung kinakailangan, tatanggalan natin ang lahat ng gun ban exemption kung meron man na issue doon sa area at matindi natin ipapatupad yung no firearms at the same time yung pagkumpiska ng lahat ng mga firearms na illegal. Inatasan na ni Garcia ang kanilang regional director sa BARM na pulungin agad ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ito ay para marinig ang kanilang panig at makapagbigay ng rekomendasyon sa COMELEC. Paglilinaw pa ng Paul Chief, kapag inilagay nila sa COMELEC control ang isang lugar ay hindi nangangailangan ng pagsang-ayon ang ibang ahensya, maging ang PNP at AFP. Gusto rin natin muna na mag-defer doon sa ating mga security forces. Ganung meron po kami na Regional Joint Security Command Conference. Ayaw naman natin na pangunahan sila sapagkat sila kasi ang mas nakakaalam sa ilalatag na security measure. Sabi pa ni Chairman Garcia, sisikapin nilang magkaroon ng desisyon ang ANBank kung isa sa ilalim sa COMELEC control ang Dato Udin Sinsuat bago magsisimula ang pangangampanya para sa mga lokal na kandidato sa Biyernes, March 28. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.